Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, pag-usapan natin itong bagong clip na in-upload ni Gossip Central. So, magre-react lang po tayo guys based dito sa video na ating papanoorin. I wasn't able to watch the entire video. I'm not even sure kung bago ba to o matagal na to, but basically, hindi ko alam kung matatawa ako, and yet again, as expected about Rafi Tulfo, maibuka lang ang bibig pero hindi niya alam ang tunay na issue ng ating mga kababayan na driver at operators. Halika, panoorin natin at pag-usapan. So guys, while I was watching this video, so parang lumalabas dito na ang issue lang ng mga drivers natin at operators ay tungkol lang sa design ng jeepney. Ang totoo ay hindi, at alam niya ng mga tao na sumasubaybay sa issue na ito, lalo na po ang ating mga kababayan na sumasali sa mga transport strike. So, panoorin po natin ang katalinuhan dito ni Aiden. Willing naman yung mga tsuper na nakausap namin kung anong klaseng design ang gusto ng pamahalaan as long as hindi mawawala yung iconic design. Ang tanong dito, base dito sa sinasabi ngayon ni Aiden, sabi niya, willing naman daw yung mga tsuper na nakausap nila. Yung tsuper ba na yan, isang pulutong na mga tsuper. Kasi you cannot make a decision dahil base yan sa desisyon ng isang minority. You have to hear at least half of the population ng mga tsuper, ng mga drivers natin at operators as to what is their issue with the PUV modernization. And definitely, it's not about the design. Ibigay lang sa kanilang spec, susundin naman nila, di ba? Huwag lang totally i-pace out yung itsura. Na yung ginagawa ngayon, nakikita natin sa mga kalye, na yung minibus, na hindi na jeep niyang tawag, minibus na. Thank you, Senator JV. Again, I would like to reiterate my stand, like I said in the previous meeting that we had. Wala akong tutol sa modernization program. At nakita niyo naman kanina sa audiovisual presentation natin, maraming hindi pa nakakaintindi. So obviously, isa na siya doon sa hindi nakakaintindi. And obviously, they were talking about the PUV modernization. At nabanggit ni Senator JV kanina, yung financing. Let's do a little math. 2.4 million pesos yung amount ng sasakyan kapalit ng jeepney. 2.4, 7 years to pay sa land bank. Okay. 84 months ang 7 years. So kung 84 months, i-divide mo yan sa 2.4, lilitaw na 28,000 a month ang amortization. Magkano lang po ang kinikita ng isang jeepney driver sa maghapon? 600, 700? I-times mo times 30 yan. Magkano? 21,000. Short pa. Diba? Short pa ng 7,000. Talagang utot-utot yung mga tsuper. Pakinggan nyo guys, ang pinag-uusapan niya, ngayon sinasabi niya rito is yung amount ng dapat bayaran ng isang operator or driver, no? Para dun sa kanilang jeep. Okay, so clearly, alam ni Rafi Tulfo na ang pinaka-main issue is yung financing. Marami na po tayong mga drivers na matatanda na. One of the biggest issues tungkol dito sa PUV modernization. Marami po tayong mga matatanda na ayaw ng magbayad. No? Na yung pagdadrive ng jeep is isa yon sa kanilang means to earn a living. Nagpapakain sa kanila. Tapos, halimbawa, itong matanda na to is somewhere in 65 or 70. May mga nagdadrive na po na 70. Imagine niyo, magdadrive ka ng jeepney
para lang may pambayad ka doon sa modernized na jeepney mo. Pero hindi mo alam kung paano mo papakainin ang sarili mo kasama ng mga taong nasa loob ng pamamahay nyo. Alam nyo guys, pag pumunta kayo sa labas, maraming kwento ang mga kababayan nating mga driver na kahit sa edad nilang yan, bumubuhay pa ng mga apo, ng anak, ng asawa. Tapos, lalagyan mo ng obligasyon na worth 28,000 pambayad sa kanilang modernized na jeepney. Pero, dito, sa video na to, mas binigyan ng emphasis ni Raffy Tulfo yung design more than sa financial burden ng isang driver. Maghikaw sila. Hindi na ma-meet yung pambayad sa amortization. Kukulangin. Pangalawang pag-uusapan din natin, very important to me, yung design, yung iconic design ng jeepney. Ayaw na ayaw ko yung ipi-phase out. Pag nakikita ko yung... Ito yung hirap kay Raffy Tulfo eh. Parang kailangan yung salita niya batas. So pag ayaw niya, yun yung masusunod. Hindi ikaw masusunod, Raffy Tulfo. Hindi ikaw ang magsasabi kung ano ang gusto at ano ang ayaw mo. Kung sa personal mo yan, kung sa loob ng pamamahay nyo, ganyan ka, hanggang doon ka lang. Pero pag lumabas ka na sa publiko at ikaw ay isang public servant, yung mga ganyang estilo mo, hindi dapat uubra yan. 'Di ba? Kasi hindi mo kami tagapasunod. Kami, pasweldo ka namin. 'Di ba? Party, yes, nag-agree naman ako. Hindi dapat natin tanggalin yung iconic look ng jeepney. Kung imo-modernize natin sila, which is matagal naman na ito nangyayari, may mga jeepney tayo nakikita na pinapa-aircon ng kanilang mga jeepney. Hindi na po ito bago. And the look of that modernized jeepney is still yung classic look ng isang jeep. Na yung classic look na yan, ginagamit pa as a souvenir sa iba't ibang mga, sabihin na lang natin, events or sometimes ginagawang pasalubong ng mga balikbayan. Mga jeep, minibus na nga tawag dyan na tumatakbo dyan sa Quiapo, wala na. Wala nang itsura. Walang design. Ba't natin kailang palitan ang itsura ng jeepney? Pwede naman, susunod naman tong yung mga manufacturer, halimbawa yung Sarao, Francisco Motors, sa gustong specs ng gobyerno, huwag lang natin ipasa sa ibang bansa. Of all countries, sa China pa talaga. God damn. Si Raffy Tulfo, malaki talaga issue nito kay China, no? Ilan kaya gamit ni Raffy Tulfo ang made in China? I mean, yung mga gamit niya personal. Diba? Baka ultimo yung ballpen, papel, yung mic na ginagamit niya ay made in China. Ganyan kaka-ipokrito. Yung pinamigay mo dating Tulfo, diba? Made in China yung iba ron. Diba? O baka yung ano? If I remember it correctly, you had a partnership ba o sponsorship galing sa Cherry Mobile. Yung pala yung Tulfo niya, no? Diba? Made in the Philippines nga pala yun. At nagsarado na rin pala sila. Pinagsabi sa akin na nagsarado na raw sila. So, I'm not really sure kung totoo. Pero wala na siya sa market yung Cherry Mobile. Diba? Yun po yung nakakainit ng ulo. Ang problema nga kasi, kaya natin i-import yung mga yan. One, because mas mura pag ini-import. Yung mga locally manufactured, maganda. We know naman, wala naman tayo. Ang problema kasi is the price difference. Nowadays, ang mga tao, they're not after anymore the quality. They're always after the amount, the price.
Lalong-lalo na kung yung mga kababayan natin ganito, mga tsuper, 'di ba? Ang bibili. They don't have that much money. Kung tutuusin nga, mas gugustuhin na lang nila kahit papano bilhin in cash yan kaysa mangutang. Hindi po lahat ng tao mahilig sa utang. 'Di ba? Do you really expect lahat ng driver mangungutang? 2.4 million pesos, that's a lot of money. Eh kung ganon, bumili na lang yung jeepney operator ng, say, Fortuner. Oh, halos magkapareho ng halaga. Ganun talaga halaga ng Fortuner, 2.4. And then i-grab nila. O magkano kikitain pag... Bakit? Magkano ba kinikita ng isang Grab driver kumpara sa isang modernized na jeep? Una-una sa lahat, ang pamasahe ng modernized na jeep is mas mataas at sa traditional na jeep. Kung ang traditional na jeep, ang first few kilometers nila minimum is, sabihin nila, magkano na ba? 12 pesos, 13 pesos. Nagiging times 2 yan pagdating sa modernized. So, hindi lang mga driver ang affected dyan, pati yung mga passengers, kasi tataas ang pamasahe. Anong reason? Unang-una, ang mga modernized na jeep, mga air-conditioned vehicles na yan. So, definitely, magbabayad sila ng premium dyan. Hindi gaya ng mga traditional jeepney natin. Ano bang doon, 'di ba? Ang tawag diyan. Hello. Siyempre, inisip ko pa kung ang haba na ng dami ko na nasabi, no? Doon ko lang na-realize na, no? So, dito sa sinasabi ni Raffy Tulfo, okay, 2.4, yes. Nandun nga yung rate ng Bakit pa Fortuner? Hindi mo pa ginawang Innova. 'Di ba? Tapos ginawang PUV. O kaya bumili na lang ng van. Oh my God, Raffy Tulfo. Bumili na lang ng van, gawing UV Express. 'Di ba? Ganun din, pampasahero din naman. Hindi ko alam kung naaliw sa kanya si JB Hiyar sa Torito eh. Play natin. Kanina talaga ni Raffy Tulfo yung mga suggestion niya. Nirelease nila sa Grab or pinasok sa Grab. Kikita sila 1,500 pesos versus 600 pesos. Not practical. Ano 1,500? Mas malaki pa dyan kinikita ng isang Grab driver. Tapos SUV pang ganyan. Wala namang SUV na Meron ba? So far wala. Puro sedan lang yung experience ko eh. Kaya dapat. Pero alam kong meron Alam kong meron. Mag-offer tayo ng mga gandang alternative. Dito may paliwanag natin kung paano dapat pakinggan natin yung alternative ni Idol. Gawin ito modernization program na hindi nasasaktan yung mga maliliit nating tsuper. Okay? Having said that, gusto kong kausapin ang isa sa mga representative. Ito, Pasang Mazda, palagi ko narinig ng Pasang Mazda, Mr. Roberto Caobet Martin. Magandang tanghali po, sir, or umaga, sir. Magandang umaga po, Mr. Chair. Nais ko pong kumuha ng inyong opinion dito po sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ano po ang inyong opinion? Ano po inyong hinaing tungkol dito? Alam mo, dapat ang pinatawag nila rito yung manibela. Pinatawag ba manibela dyan? Kasi dito sa entire video wala. Pasang Mazda lang pinatawag. Ang narinig ko nagsalita. Mr. Chair, ako po'y matagal ng operator since 1977. Ako po'y operator. Nagmaneho ko ng sarili kong jeep at nakita ko po ang mga problema doon sa mga makaluma. At during those years, kailangan natin siguro yung mabago na rin yung sistema, yung masamang usok sa ating kapaligiran. Alam po naman nating lahat na ang mga jeepney na yan na surplus ay from Japan na talagang masamang nagiging usok at masama ang ibinutulot sa ating kapaligiran. So, good morning, Madam Senator. Napag-usapan din natin tungkol sa Clean Air Act. Kanya po kami sumusunod dito at akin pong sinuporta yung programang modernization program. Ako po isang operator. Ako isang... Yung nagpunta
Okay, yung nagpunta, supporter ng PUV. Sana yung inimbita nila is yung mga grupo ng driver at operator na merong concern talaga, na maglalabas talaga ng kanilang hinaing dyan. 'Di ba? At saka hindi naman issue yung pag-support nila para matulungan ang bansa natin, ang gobyerno natin. Lalong-lalo na pagdating sa climate change. Ang problema nga is yung financial aspect ng programa. Isang driver. At doon po sa pagtulong ko na yan, pagsuporta sa programang ito, nakita ko rin po yung malaking pagbabago. Maaring sa iba, Mr. Chair, iba ang kanilang interpretasyon. Pero sa mga kagaya kong original na operator na nagmaneho ng jeep sa kalye, madarama po pa namin ang pagkakaiba. Yung kaligtasan po ng ating mga pasaheros. Sa iconic jeep po natin, sa mga traditional jeepneys natin, ang mga pasaheros po bumaba sa likod. Marami po, Mr. Chair, ang naputulan ng paa dyan. Tingnan nyo guys yung pagkakaiba. Ito sinasabi niya yung likod. Even if looking at the imagine niyo na lang din ang bus. Sa totoo lang para sa akin, mas delikado yung bus. Bakit? 'Di ba ang mga bus nasa gilid ang niyan, ang entrance niyan. So parang sasakyan lang din 'yan. Not unlike yung sa likod yung entrance, makikita ka agad nung nasa likod. 'Di ba? If you're going to picture this out, pag nasa gilid, normally hindi mo napapansin kung sino yung padating. Pero pagka nasa likod ng entrance, gaya ng mga jeepney, kitang-kita mo kaagad ano yung mga parating sa likod ng sasakyan. Kaya mas prone pa para sa akin, mas prone pa sa aksidente yung mga entrance, no, yung entry ng tao sa gilid. Ngayon, punta tayo dito. Tingnan natin yung sinasabi rito. This was an article last May 6, Manibela holds transport strike versus PUB modernization. Sabi dito sa part na to, the PUV aims to replace traditional jeepneys with vehicles that have at least a Euro 4 compliant engine to lessen pollution and replace units that were not deemed roadworthy under the standards of the LTO. Drivers and operators were given until April 30 to consolidate their franchise into the cooperatives and or corporations. So basically, papasok dito. Si kooperatiba ang mangungutang at si kooperatiba rin ang magpapautang dito sa mga drivers na to or corporation, which most probably yung mga financing. The PUV consolidation is initial stage of the program that aims to pass the burden of acquiring modernized units from operators to the transport entity. So dito pa lang nakikita na natin, they don't have any problems, no, na mag-acquire ng isang modernized jeepney. Ang problema lang is yung pagbabayad. Transport groups, however, said in previous protest marches that their members have lost their jeepney units after their vehicle registration were transferred to transport cooperatives. Others were wary of undergoing consolidation due to the big amount of money they need to raise in order to get modern jeepneys that are Euro 4 compliant. Imagine, again, consolidating due to the big amount of money they need to raise in order to get modern jeepneys that are unconsolidated jeepneys are now deemed colorum after PUV consolidation deadline has lapsed. Yes, considered colorum at hindi na makapag-consolidate, hindi sila illegal unless pumasada sila. Department of Transportation spokesperson Jonathan Gismundo told GMA News Online in a message last May 1. Kita nyo guys, it was not about the design whatsoever. It's all about the financial aspect of the program, which is taliwas sa sinasabi rito ni Raffy Tulfo. Punta tayo rito.
Pakinggan natin tong video clip na to, which is 45 seconds lang, no? This was 7 months ago. Anong sabi rito? Three-day nationwide transport strike set by Manibela begins today, November 22. This comes amid the looming December 31 deadline for public utility vehicles to consolidate into cooperatives or corporations as part of the PUV modernization program. Manibela's strike is set to continue until Friday, November 24. Manibela's protest action follows the 3-day strike led by another transport group, Piston. Both groups are against the consolidation requirements by the end of the year, among other issues in the government's PUV modernization program. So, basically, no, balik tayo rito. Itong in-invite nila rito, wala siyang issue whatsoever. Pero pinapakita niya yung suporta niya doon sa modernization law. Again, itong taong to is operator. Okay, operator driver daw siya. Pero sa itsura niya, mukha naman na siyang hindi driver. Mas maniniwala kung operator na lang siya. So as an operator, most probably, willing siya at meron siyang resources. Paano kung isa pa siya sa nagtayo ng kooperatiba? Diba? So para sa kanya, pwede at maaari na itong modernization na to is pabor para sa kanya bilang isang negosyante na. Hindi na bilang isang driver. 'Di ba? O, pakinggan pa natin yung sinasabi niya. Marami po ang na-aksidente dyan. Kanya nga po, nag-iisip kami ng mga pamamaraan noong pang-araw kung paano natin maisasayos ang kaligtasan ng ating mga mananakay. Hanggang dumating na nga po ang pagkakataon yung modernization program na noong nakarang administrasyon, Duterte administration, ay naipagpatuloy po ito. At doon po, nakipag-ugnayan kami sa maayos na pakikipag-ugnayan sa dating kalihim Tugade, Art Tugade, sa dating chairman, at ipinaliwanag po nila yung kabutihan ng programa ng modernisasyon. Maaari ho yung binanggit ni Mr. Chair kanina at ni Senator JB. Yung dissemination of information na nabanggit po nyo, yung opening statement nyo, 7 taon na ito. At maaari hindi. You know what, I hate to say this, pero huwag naman nating tingnan yung mga drivers at saka natin na mababang tao. Maniniwala ba kayo hindi? Maniwala kayo guys sa hindi, no? Marami pa dyan ng mga nakapag-aral ng college. So they fully understand what they're talking about. They fully understand ano yung pinaglalaban nila. Diba? Hindi nauunawaan ng iba pa natin mga kasamahan. Kagaya po yung kanginang napanood natin. Hindi po naunawaan o kulang po ng dissemination information tungkol po dito sa programang ito. At doon po sa mga nakakaintindi, maaaring naunawaan ito. Kagaya ko at kagaya doon sa mga nakakaintindi, maaaring nauunawaan. Kaya nga naiintindihan nyo, ibig sabihin nauunawaan nyo, hindi po ba? Po ng mga cooperative na andito ngayon. Yung pong binanggit niya, Mr. Chair, no, ayaw niyang mawala ang iconic look. Hindi po tinatanggal ng DOTR ang ating traditional jeepneys. Katunayan po. Sa totoo lang, yung iconic look, least concern yan. Ang pinaka-main concern is yung pagbabayad at yung sobrang mahal. Sa totoo lang guys, no, marami ka pang mabibili na jeepney ngayon na nagkakahalagang 300,000. So imagine that na between 300,000, yung mga second hand lang yung mga 300,000, 400,000 na jeepney, compare mo sa isang 2.4 million, ilang jeepney na ang mabibili ng isang 2.4 million? So yung mga tao, they will opt for that. Diba? Ngayon, eto tanong dyan. Paano naging 2.4 million ng isang jeepney? Kung talagang intention nila i-modernize ang mga jeepney, bakit hindi nila kayang itapat sa presyo ng brand new na jeepney? Which is, I don't know, maybe nasa 1 million lang or less. Diba? Po, meron po tayong manufacturer niyan, yung Santa Rosa Motors. In-introduce po itong traditional jeepneys na ito based on Philippine National Standard. At yun po, may mga existing na rin po tayong iconic traditional jeepneys na base din po sa Philippine National Standard. Yung pong binanggit nyo naman kanina na mukhang minibus, tama po kayo doon sapagkat talagang hindi ho ito kamukha ng jeep. Nasabihan lamang na ito yung mga modern jeep, pero
Ando na po yan. Naka-purchase na rin po kami. At ang binabanggit ko po, babalik ko lang po, yung pong una, yung kaligtasan ng ating mana. Ito guys, tingnan natin. Ayan, no? So, magkano to? Preserves iconic jeepney aesthetics with new PUV prototype. Ang tanong, magkano to? Diba? This since 2017 pa ito. Factoring plant recently showcased the PV modernized prototype last October from proud member Automotive Body Manufacturer Association of the Philippines. Blah, 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 blah. Now, ang tanong is, magkano? Wala naman sinasabi kung magkano. Designed to adhere regulatory guidelines of the government and deliver safety, accessibility, and comfort to the commuting public, shared Vice President Arnold Agbing, PUV Class 9 compliant platform supports stop pay payments and features several safety features. Apart from meeting safety and operational standard, the prototype can safely carry 22 passengers. Its additional features include electric folding doors, LED lamps, and GPS tracking system and CCTV. Again, at the end, magkano? Diba? Yun lang naman ang issue natin magkano? Environment friendly, since all of these units are all Euro 4 engines, Euro 5. At doon po sa mga naunang pagdinig ng dati nating chairman is Senator Ma'am Grace, ay napag-usapan na rin po namin lahat yan. At yung binanggit nyo sigurong rationalization kanina, Mr. Chair. Okay, sir. Ilang minuto pa tayo kasi marami pa tayong Okay, pag-usapan. tatapusin ko na po. Siguro yun yung kailangan din natin. So yun po yung mga kabutihang nakita lamang namin doon sa ating mga modelong sasakyan, yung kaligtasan. Importante po kasi Mr. Chair, yung kaligtasan ng ating mananakay, convenient, at yung safety nila. Okay. Thank you, Yun lang po, Mr. Mr. Chair. Pero bago Maraming mag-opening, I would like to acknowledge the presence of Senator Grace. Ito guys, no, yan, sinasabi nila. Ito saan ba entrance na ito? Diba? Tingnan nyo. Saan ang entrance na ito? Diba sa likod din? O dito sa harap? Parang sa harap na no? Ayan, tingnan nyo. Po, pero bago sa opening statement ni Senator Grace po, dadagdagan ko lang po yung sinabi ninyo, yes, safety ng mga passengers, kasi sa traditional jeepney ngayon, yung babaan sa likod versus dapat doon sa may bandang left side or right side. Willing naman yung mga chuper na nakausap namin kung anong klaseng design ang gusto ng pamahalaan as long as hindi mawawala yung iconic design. See, nag-focus sila dun sa design. Gaano ba ka-importante yung design versus doon sa kakayanan ng isang tao, ng isang driver or operator for the payment? Ibigay lang sa kanila ng spec, susundin naman nila, di ba? Huwag lang totally i-pace out yung itsura. Na yung ginagawa ngayon, nakikita natin sa mga kalye, na yung minibus, na hindi na jeep. Diyos ko. Kahit pa anong design yan, kung walang pambayad ang isang driver, wala. Wala rin. Diba? Sige nga, kayo nga tanungin ko guys. Kahit anong design yan, kung walang pera itong mga taong dapat mag-comply dyan, ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo ang pakialam nila sa design kung wala nga silang pambili? Guys, yung pinaka-issue ng mga driver natin. Ito.
This aims to pass the burden of acquiring modernized units for operators to the transport entity. Transport groups, however, have said in previous protest march that their members have lost their jeepney units after their vehicle registered were transferred to transport cooperatives. Others were wary of undergoing consolidated due to the big amount of money they need to raise in order to get a modern jeepney that are Euro 4 compliant. Diba? Yun yung pinaka-main issue nila. Lease or secondary na lang yung pinaka-design. Kaya ang tanong dyan, why is it napaka-expensive? Diba? 2.4 is very expensive. Let's go. Sige nga, tanungin ko kayo. Alam niyo ba kung bakit maraming nagdadrive ng Vios? Toyota Vios over sa other Toyota model? Kasi mura ang Vios. I'm not saying because it's cheap. It's because affordable ng masang Pilipino. Diba? They can pay monthly na hindi mo bigat sa bulsa. At the same time, it's Toyota. At the same time, they have their own vehicle. It's the same logic that will apply dito sa mga jeepneys na to. If they can produce something like a Vios type value, like yung amount, well then and good. I don't think our drivers or operators is magkakaroon ng malaking question, malaking concern. They will still talk about it. Marami tayo, tandaan nyo guys. Ang jeep po ay hindi po sasakyan ng mayayamang driver at operator. Karamihan dyan, mga simpleng tao lang. Nininegosyo nila, may ilang piraso silang jeep na pinapamasada. Ito may kakilala ko. Magkano lang pa boundary nila? Napakaliit lang. Mas malaki pa ang kinikita ng driver nila kaysa sa kanila na operator. Bakit? Kasi para sa kanila, mas gustuhin na nilang makatulong sa kanilang mga driver. Kaya yung mga ganyang klaseng operator, maraming nagtatagal dyan na driver. O anong ginawa nila? Binenta na rin ng jeepney nila. Hindi ko alam, is it because binenta nila yung 4 nilang jeep para bumili ng isang modernized jeepney? See? Yun yung kailangan nilang i-let go. So yung 4 na driver nila, kailangan na lang nila i-keep ang isa. Imbis na maka-generate ng bagong trabaho, may mga nawawalan pa ng trabaho para lang makakomply dito. Maganda yung offer ng government, papautangin kayo. Galing na rin kay Raffy Tulfo, napakamahal. Then hanapan nyo ng paraan para bumaba yan. Yan, pinakita na natin yung jeepney dito kay Santa Rosa Motors. So, ang tanong natin dyan, kaya ba nilang ibenta yan na parang presyong Vios lang? If that is a case, maybe, just maybe, mas maraming makapag-comply. Pero if the amount is somewhere between 2.2 million to 2.4, nagpapatawa ang gobyerno yan. Kita nyo na kung ano ang mas binigyang emphasis ni Raffy Tulfo, yung design. Hindi yung capacity ng drivers at saka ng mga operators to have an alternative, no, in terms of, if not finances, para to address, but to find someone na pwedeng kausapin ng gobyerno to manufacture these numbers. Hindi para bilhin ng gobyerno, which is basically pwede rin. Diba? Imagine niyo kung ilang bilyong pera ang tinatapon ng gobyerno sa mga paayuda. Kaysa sana bumili ang gobyerno ng mga ganitong modernized na jeep. Okay, tapos ipa-rent to own.
May version yan ng mga mga vehicle owners eh. Boundary to own. Yung boundary mo, yun na yung pambayad mo ng monthly. At the end of the day, yung driver na yan, mas lalo silang na-encourage na magtrabaho dahil darating ang araw na mapapupunta sa kanila yung sasakyan na yan. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na yung thoughts nyo. If you have any other suggestions kung paano natin pwedeng tulungan ng mga kababayan natin, drivers at operators, please do so. Share your thoughts.